Grabe, ginawa na naman tayong pulubi. Wag po sanang ganyan. Ipinakita na po ni Tatay Digong pwede mong gayahin. Correct. Pila lang yan eh, di ba? Isang pila lang yan, oh. Tapos bigay lahat. Masaya na lahat pagkatapos. Para tayong ano eh. Para tayo yung mga Palestino na binabagsakan ng ano tapos nagkakagulo. Hindi rin totoo yung more than 100 evacuation center. Wala namang pinakita kung meron saan doon ang pinamigay na relief. Imposible po, eto magtapatan tayo, imposible po yung sinasabi nila. Media, hindi ko cover yung mga evacuation. Sanay po tayo sa media. Mahilig po yung media ng ganyan. Parang kami, di ba, pag maisog, wala pang tao, eto, dito mamaya, views yan eh. Mamaya, dito gaganapin ang maisog, naroon na kami, umaga pa lang, o kaya, bukas pa yung maisog, naroon na kami sa area, di ba? Dito po gaganapin bukas. Ganon din po yung media. Kung merong evacuation center, bakit wala tayo? Anong channel? Anong channel pinakita yung mga evacuation center? Huwag nyo kami pinagbobobola. Wala yan. Walang evacuation. Good evening po. Ang unforgettable po sa akin kay President Duterte, yung minura yung US dahil Balanggi Gabels binalik na US. Correct. Alam nyo, trophy nila yun eh. Alam nyo kasi nangyari dyan, no? Inambus nung mga taga-Samar, Balanggiga Samar. Tama ba? Yung Balanggiga na Samar. Inambus nila yung mga Amerikano. Nagkunwaring mga babae. Tapos inuman, nakabarot saya lahat ng mga revolusyonaryo nung panahon ng Amerikano. Noon lasing na sila, ayun, pinagtataga sila. Ngayon, sa galit po nung mga Amerikano, ang utos doon, lahat ng gumagalaw, deads nyo. O yun, kaya massacre talaga yun. Resback nila, minasaker lahat ng tao ron. Bilang trophy nila, yung Balanggi Gabels. Yun talaga yung kwento nun. Yun yung kwento ng Balanggi Gabels. Inuwi nila yun, trophy nila yun na yun yung pagmasaker nila dyan sa Balanggiga Samar. Grabe yung istorya nun. Kaya ano yun eh, symbolic kay Duterte yun. Kinakailangan mabalik yun para yung pride ng Pilipinas na winalang yan ng mga Amerikano noon. Okay. Dito na tayo sa bandang huli ha. The best evidence that the Pulburon video is not fake is the continuous refusal for the drug test. Alam nyo ganito, no? Huwag kayong magpatali doon sa totoo ba yung video o hindi, no? Yung sinabi ng dating presidente ayon sa kanyang intelligence, sapat na yun eh. Duterte supporter ako eh. Sapat na sa akin na yun ang katotohanan. Ngayon, madali naman i-disprove yun. Kung gustong i-disprove. Di ba? Material yan dahil matagal na natin sinasabi yan. First maisog rally sa Davao, sinabi po ni Pangulong Duterte. Nakanganga ako nun eh. Gulat talaga kami. First time sinabi ni Pangulong Duterte, meron tayong bangag na Pangulo. Yun, doon nagsimula yung tawag na bangag. Kaya sinabi ni Pangulong Duterte yan. Dating presidente yun. Nakita niya raw sa intelligence. Yan. Pareho kayo ni Banat Bay ng sentimiento, Boss Badong? Anong pareho kayo ni Banat Bay ng sentimiento? Hindi ko binabanatan yung mga vlogger ng Duterte. Wala akong binabanatan. Hindi ko rin sa akin,
Kasi maano ko sa politika eh, matagal na tayo sa politika eh. Hindi pwedeng banata, lalaban tayo, tas mga kakampi mo, babanatan mo. Huwag niyo sabihin pag tama, yung ano yun, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Sino nag-determine ng tama at mali? Kayo? Wala pong absolute truth. Lalo na sa politika. Kaya ka nga may sinusuportahan. Yung tama sa mga pro-Duterte, mali sa mga pro-Marcos. Yung tama sa pro-Marcos, mali sa atin. Di ba? Anong sasabihin yung ang tama, mali, tama, mali? Halimbawa, bloodless revolution, bloodless drug war. Sa kanila yun, tuwan-tuwa sila. Dapat talaga bloodless ang war on drugs. Sa atin, kalokohan yung bloodless na yan. Ganun po yun eh. Anong tama dun? Parehong tama yun, depende sa pananaw. Hindi po pwedeng iisa lang ang pananaw ng mga tao. Yung ganyan po, alam nyo po, ito po ang katotohanan. Marami nang sumusuporta. Kung nagsimula kayo pa lang yung sumusuporta kay Tatay Digong. Noon yun. Ngayon po, naging presidente po siya, hinangaan po ng mga tao. Pipigilan nyo ba yung mga taong humahanga na maging pro-Duterte sila? Lagi po yan, politics is addition. Kasi hodang sino ibinoto nila nun. Kung sabihin nila, naloko kami ni Marcos, nabudol kami. Marcos ako eh. Nabudol kami ni Marcos eh. Magaling pala talaga si Duterte. Hindi nyo tatanggapin dahil binoto niya si Marcos. Hindi po ganun ang politika. Hindi po ganun ang politika. Nasa politics tayo eh. Marami na pong grupo sumusuporta. Kung nagsimula kayo lang yung sumusuporta kay Tatay Digong, di congratulations kasi nasa history na kayo. Kayo yung mga unang sumuporta. Paano yung mga ngayon sumusuporta? Hindi mo nyo rin sila matatawag na supporter? Supporter yan lahat ni Pangulong Duterte. Bakit nyo sila i-chipwera? Hindi po pwede i-chipwera yung mga sumusuporta. Supporter na nga, i-chipwera nyo pa. That's politics. Ngayon, kung hindi nyo kayang maintindihan yan, na politics is addition, siguro hindi kayo para sa politika. Meron ganyan eh, yung mga kami-kami lang, nag-aaway-away, pare-parehong fans club. Vilma Santos, halimbawa, mga panahon ni Nora Honor, Fans Club International. Yung isa naman, Nora Honor, Solid. Magkaaway yun. Pwede yung ganun kasi fans club sila eh. Sa politika, pag Duterte supporter ka, Duterte supporter tayo lahat. Bakit kayo mag-aaway-away sumusuporta kay Duterte yan? Meron ba sabihin kami mas supporter? Di mas kayo, pero supporter din tong kabila. Hindi nyo pwedeng i-chapwera sila. Panoorin mo mga vlogs nila, talagang pro-Duterte. Yung Banateros, pro-Duterte. Yung Bisdakeros, pro-Duterte. Si Maharlika, pro-Duterte ngayon. Hindi natin sinasabing habang panahon sila pro-Duterte. Di ba? Bakit nyo i-chapwera kami lang ang tunay? Anong kayo lang ang tunay? Hindi, walang kayo lang ang tunay. Hindi, ang sinasabi ko na fans club ng mga artista, parehong Noranians eh. Pero magkaiba sila ng Eto mga Noranians to, ito yung mga nagtitinda ng sampagita. Galit tong mga Noranians na
may mga maayos na pamumuhay. Di ba? Ganun. Pero sa politika, hindi. Anumang grupo kayo, parang yung merong Marcos alis dyan, merong maisog. O, pare-pareho tayong anti-Marcos. O kaya, hindi sila, meron silang magkakaibang grupo yan, iba-iba yung mga leaders niyan, iba-iba yung paniniwala, pero pagdating sa anti-Marcos movement, pare-parehong anti-Marcos yan. Pwede silang magkasama-sama. Ganun lang po yun. Dapat, hindi, may mas tama. Tsaka na kayo maglaban-laban pag naipanalo na natin si Sara Duterte. O, pag hindi nyo sinuportahan si Sara Duterte, dyan tayo magbabanatan. Di ba? Tama na isa lang. Hindi pwedeng makadalawa. Kaya ngayon pa lang dinideklara ng kulto ni Digong na ang presidente namin sa 2028 Duterte. Walang ifs and buts. Hindi kami Ngayon kung sinong kasama namin na susuporta kay Sara Duterte na pinaka-posible na tumakbo dahil vice president na siya ngayon, di magkakasama tayo. Ba't naman natin tayo magbabanatan? Ang daming pwedeng banatan. Yun yung point ko eh. Babanatan yung kapwa nyo Duterte vlogger, meron namang mga BBM vlogger na pwedeng banatan. Kung gusto nyo talagang banatan ng mga vlogger. Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na, ano ba yan, perfecto ba? May perfecto bang tao? Wala. Kahit si Tatay Digong, hindi yan perfecto. Pero siya sinuportahan natin eh. Oh, kung yung sinusuportahan natin, hindi perfecto eh. Mag-expect ka na yung grupong sumusuporta, dapat perfecto lahat. Lalawakan nyo. Kasi nasa politika kayo eh. Kung showbiz kayo, yan, pwede yan na mga, ayaw namin dyan. Kasi maiingay yung mga Noranyan kami. Pero yung Noranyan na yan, maiingay. Kaya ayaw namin makisama dyan. Kami yung mga Noranyan na alta. Pwede yun sa politika, sa showbiz. Pero sa politika, bakit para nag-iinggitan kayo? Kinayo mo naman. May nagpaksyon. Tanong mo puro sa nagpaksyon. Utot mo, may pururot pa. Naku, hindi nga nila ibinoto si Sara, kaya ewan. Kulto kami ng Duterte, makasarili yung ganyang kaisipan. Basta po, hindi natin sila babanatan din. Kasi Duterte sila eh. Hindi ba? Kung babanat sila sa atin, di tatawanan ko lang muna sila. Reserve lang.